natin yan. Okay, pag-usapan po natin ngayon anyways, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon, eto pong, ah, yung pagbagsak pa rin ng tulay kasi grabe 'no. Imaginin po ninyo ganito po tingin ko 'no, eto po pagpapakita po ng pagka-inutil ng kasalukuyang gobyerno. Masaya na kayo na maibintang sa iba 'no, talagang gano'n yung process 'pag may nakitang problema, ibintang sa iba, solve na. Hindi po niyo nilulutas yung problema, eh. May problema po, bumagsak yung tulay, ano po ang gagawin? Ha? Sinisi, hindi ko nabalitaan na may nag-resign na naman. May bumagsak na tulay, ang sisisihin niyo yung presidente ng 2016 to 2022, bumagsak ang tulay na 2025. Grabe po, ngayon lang po ako nakakita. So lahat po ng mangyayari ngayon, ihanda nyo na po, isa lang po, wala pong kalutasan yan kasi isisisi lang. Alam nyo po, napakabanban po ng leadership pag ganyan. Wala kang malulutas na problema kung ang purpose mo ng lahat-lahat, no? Kung ang purpose mo ng lahat-lahat ay isisi sa iba. Regardless po kung ano po yan eh. No? Okay, mamaya tatalayan natin yan. Kulang kayo, hindi pa po tayo nagsimula. Pag-usapan po natin, ito po, hindi ko alam kung bago to o matagal na to, pero napapanahon tong atake ni Mayor Baste dito po sa mga congressman na mainit po ngayon, no? Alam nyo, kayong mga congressman, hindi nyo po trabaho na magkaroon na kontrolin yung mga vlogger. Hindi nyo trabaho na okay lang po sana kung yung problema ng Pilipinas ay vlogger. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Kitang-kita po natin talaga yung aksyon ng gobyernong ito kasama ng kanyang mga kapanalig na Congress, lalong-lalo na itong mga congressman. Kung ano po yung punteriya nila. Narinig ko si Geraldine Roman. Alam mo, Geraldine Roman, okay na yung tahimik ka na lang sana eh. No, hindi na namin napupunan na badingdong ka na ikaw ay isang badingdong na trans, no? Pero bakit po kayo galit? Tanong ko lang Miss Geraldine, ano po kinagagalit ninyo sa mga vlogger? Meron po bang atake sa inyo yung mga vlogger na personal na inatake kayo? Ang dami pong nagdaan na nagdaan po yung Quadcom, nagdaan po yung mga investigasyon kay BP Sara na hindi ka nababanggit. Ikaw, Geraldine Roman, hindi po kayo nababanggit, no? Mawalang galang na po, Miss Geraldine Roman. Hindi po kayo nababanggit ng mga vlogger. Ang mga bida po dyan, yung mga Quadcom, yan sila Dan Fernandez, yan sila Ace Barbers, sila Abante, no? Sila Congressman Acop, si Mr. Contempt, Sila po yung laging si Chua, si Kimbo, yung mga Makabayan Black, na hindi kayo nababanatan eh. Hindi ko alam kung saan nagmumula yung biglang galit na galit kayo sa mga vlogger at gustong-gusto. Ano po, bakit po ninyo ire-regulate? Ano pong hindi ko maintindihan kung para saan yung regulation sa mga vlogger. Paduano, si Mr. Contempt Paduano. Binanatan po ba ng mga vlogger yan kahit kailan niya si Geraldine? Anong niya ngayon? Hindi rin naman siya kasama sa Young Guns. Alam ko yan yung mga binabanatan, yung Young Guns, yung Quadcom, yung mga sila Chua, yung the usual suspect. Grabe, kala mo. Okay. Tapos to si Baste, yun nga, no? Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapaligan,
una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito unahin na po natin tong ito pong sa, anong tawag dyan? Unahin na po natin tong bumagsak na tulay. Ang dami pong ngayon, ang dami pong mga sinasabi po ng mga taong concern. Una po, nung bumagsak yan, in-announce po ni Yusek Claire na heads will roll, di ba? Sabi ko nga, narinig na naman namin yung heads will roll na yan. No? Tapos, syempre, as usual, banat kagad yung yung mga vlogger. Oh, sino ba gumawa niyan? Kanino? Alam niyo po, sawa na po yung tao sa kawalan ng solusyon ninyo sa lahat ng problema. No, akala ko nga talagang merong siguro naman, 'di ba? Siguro naman meron silang heads will roll diyan dahil eleksyon 'Di ba? Ang buong akala ko magpapakitang gilas itong gobyernong ito kasi mag-eeleksyon Pero pinangatawanan na lang po nila Naririnig ko si BBM kanina ang dito sa mga panayam sa kanya ang sinasabi ni BBM, eto, pakinggan na lang po natin para tayo maliwanagan. Bakit ba sulpot na sulpot to si Hindi ko naman inaano si Jared. Pakita ng pakita. Ito po. Design flaw. It is a design flaw. Ano yung design? Ang history kasi nito, dapat nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan. Tapos yung bridge, supportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support nyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan, hanggang sa taas. Para hanggang taas. Para yung buong, ito, ang nagsusupport sa kanya, yan, yung bakal na nakita. Okay. May bumagsak na tulay. No? Napaliwanag ang presidente natin, weak yung talagang yung kumbaga yung plano pa lang weak na, di ba? Okay. So weak na yung plano. Tapos hindi ko na alam kung ano po yung ito sa madaling salita, pinapaliwanag po ni BBM, etong tulay na to, tinipid, weak yung plano, etc. Sige, pakinggan pa rin natin, pagtiyagaan na po natin. Kita niyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailangan malaking So design po yung mahina, no? Mahina yung design. So sa simula pa lang, mahina na. Okay. Sige, tuloy natin Mahina yung design, nakikita natin ngayon na ito lang yung suspension bridge na kung ano man yung gusto niya sabihin. Ibig sabihin, plano pa lang mahina na tapos tinipid pa, etc. etc. Nung una pa nga ginagawa ito, kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process, okay naman, yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. Okay. So,
ano yung marirealize natin sa sinasabi? Walang kasalanan yung contractor. Di ba? Wala, ang sinasabi, sa madaling salita, ang sinasabi po ng ating presidente, walang kinalaman, walang kasalanan yung contractor. No? Dahil sinunod yung plano. So plano po yung may mali. Sinunod lang ng contractor, walang kasalanan yung contractor. Ang galing po, no? So sino na may kasalanan? O, bibigyan linaw na po yan ni Claire. Nakuha po ninyo? Bibigyan linaw na po yan ni Claire kung sino po yung may kasalanan. Tignan po natin. Sundan po natin to. Ang sinasabi ni Claire nung una, heads will roll. Pag nag-imbestiga daw, heads will roll. Di ba? Okay. Ngayon, eto naman po yung paliwanag ni Claire. Tignan lang po natin. Tandaan nyo po yung po mga engineer to. Yung isa po ay abogada. Yung isa naman ay hindi ko po alam kung ano po. Okay. Ng bridge sa Isabela is the President asking for or directing an investigation on this, especially to find out whether corruption was involved. Yes po. Nung nagkaroon po kami ng pakikipag-usap kay Secretary Bonoan, nagkaroon na po talaga ng investigation, but it's initial investigation. Ang nakikita po, sabi nga po natin, ito ay nag-start on 2014 at lumalabas po na 90% ay naisagawa ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi po... Okay, tandaan po natin ha. Ito po ay nagsimula ng 2014 panahon ni Pinoy. Pero hindi po binanggit si Pinoy. Para manlito, no? Nagsimula noong 2014, 90% nito nagawa na ng panahon ni Pangulong Duterte. So 90% panahon na po ni Duterte. Okay, di ba? Ang linaw, no? Okay, so ibig sabihin, kahit na ano pa pong, so Duterte na naman. 90% eh. Ibig sabihin, may 10% na tinapos kayo. Si 90% lang eh. Hindi na tayo nagsasalita niyan ha. Sila na. 90% daw natapos sa panahon ni Duterte. Panahon na ni BBM ngayon. 10%. Panahon na ni BBM nung may bumagsak. So, ay ano natin yan. Siyempre sa 90% yung sisi. Di ba? Kasi, bakit po sa 90% yung sisi? Kasi sisi yung hinahanap nyo. No? Nililigtas nyo. Yung mga refit na po na yan, hindi ko po nauunawaan yan. Hindi po ako engineero. Sige, ano yung pa po natin? Patulang po natin yung mga paliwanag po nila. Nagkaroon po ito dahil sa mga earthquakes, sa kung ano, sa tagal ng panahon, hindi na siya naging matibay at kailangang i-retrofit sa panahon po ngayon. Ang nakikita... Tignan nyo, 90% nagawa ng panahon ni Duterte. Pero dahil po bumagyo, dami na nangyari, kinakailangan na po siyang i-retrofit ngayon. So, retrofit na po ngayon. Di ba? Para daw umayo na kasi umuuga, sabi ni BBM, di ba umuuga. Iba na yung paliwanag ni BBM sa paliwanag ni Claire. Ang paliwanag ni BBM, mula pa sa simula, plano pa lang, flow na. Kay BBM, kay Claire naman po, sa tagal ng panahon, bumagyo, lumindol, etc. Kaya humina, nire-retrofit ngayon. Okay, nag-retrofit po ngayon. So may pondo pa rin po yan. Pakinggan nyo lang po yung mga paliwanag nila. Okay. So far, ay nagkaroon under design. Lumalabas din po sa investigation na ito po talaga ay para sa mga light vehicles. Ayon do sa disenyo. So, lumalabas din po na yung dumaan na truck, 3 po daw yung dumaan na dump truck, puro boulders, alaman, ang karga, nagkaroon po talaga ng hindi tama na nung dumaan. Dahil may dumaan na ganito ka mga heavy vehicles na hindi po naaayon doon sa kakayanan ng tulay.
Kaya po, isa sa mga sinasabi po. Okay, sa madaling salita, nagdadahi-dahilan ni sila. Ang gusto po namin kasing makita, sabi naman niya, dapat yan para sa mga light vehicle lang. No? Light vehicle, pero dumaan yung mga truck. Okay, kaya bumagsak. Kasi 3 na yung dumaan, yung pangatlo dun bumagsak. Okay. Ngayon, sino po yung heads will roll? Doon po doon po sa amin importante. Ano na pong mangyayari ngayon? May heads will roll po ba? Pinaiikot nyo lang kami. Ilang beses nyo nang ginagawa ito? Alam nyo, hindi po kayo kahapon umupo, Mr. President. Actually, ika-third year sa June, 3 taon na po kayong nanunungkulan. O July. June or July, 3 taon na po kayo. Hanggang ngayon ba ang sisi nyo pa rin sa mga Duterte? Kaya nasanay na yung mga vlogger nyo. Nasanay na yung mga supporter nyo. Ay, si Duterte pala gumawa niyan . Ganito lang po natin pasimplihin. Presidente si Marcos ngayong 2025. Bumagsak yung tulay. Ang sisi po nila yung presidente noong 2016 to 2022. Ano po kinalaman ng presidente ng 2016 to 2022 kung bumagsak po ang tulay ngayon? Nasanay na po sila na maghanap lang ng sisi kasi sanay po sila na walang kalutasan ang lahat. Biruin nyo, sabihin ninyo na walang kasalanan yung kontraktor. Pangulo to . Walang kasalanan yung kontraktor. Mahina yung plano o under-design. Under-design? Bakit inapprove yan? Diba? Dumadaan po yan sa NEDA. Inapprove na NEDA yan. Yan po yung gusto nyong ugatin. Sige, under-design. Alam mo, Teacher's Pet, makinig ka kasi. 2014 si Mark Navas, si Mark Navas sa 2014. Under-design noong 2014. Tinuloy. Inaprubahan yan. Inaprubahan po yan. Hindi po pwedeng nilihim yan . Ito, under-design to . Ililihim namin to. Kaya lang po, ang mga pinagbibintangan nila panay nakaraan . Ano po ang mangyari kaya niyan kung si Duterte po ang presidente? Pag may bumagsak na tulay at panahon niya may ginagawa pa retrofit na tinatawag, pinapondohan niya pa, mga PI kayo, bakit bumagsak yan? Ibig niyo po sabihin, Mr. President, pinopondohan niyo po ng retrofit kung ano man yung tawag niyo. Nagpopondo kayo. Pag bumagsak, wala lang. Ay, bakit niyo po, di ba? Ang tanong, bakit niyo pa pinopondohan kung hindi naman pala kayang patatagin? Babalik niyo rin pala mula sa plano na flows. Logic lang po. Kung tinignan po ninyo yan, sinurin, bakit po niyo pinopondohan yung retrofit? Sa tingin ninyo, para saan po yung retrofit? Halimbawa, nakita nyo na palpak. Kayo po ang nakakita na palpak nung bumagsak na. Wala po bang engineer ang pamahalaan, kasalukuyang pamahalaan? Tanong lang po, wala po ba tayong engineer ngayon? Wala po bang taga DPWH na pwedeng tumingin kung may flaws yung mga hindi pa tapos na tulay? Sabi nyo, design flaws. O kung design flaws po yan, itinatama nyo ba? Kung itinatama nyo at pinopondohan ba natin yung pagtatama nyo? Yung retrofit po ba yun yung pagtatama nyo? Wag na tayo dun sa nauna kasi ang hirap na pong ugatin yan. Binibintang nyo sa nauna, yung sa inyo na lang po. Ang hirap po kasi nung balik lang kayo ng balik . Inutil po yung tawag dyan . Pag ako po naging leader po ako . Pag pumunta ako sa isang lugar, leader na ako doon, may pinalitan ako, may nakita akong problema, hindi ko itatanong, ano bang ginawa rito? Bakit hindi ito nalutas? Alam niyo kung bakit? Kasi may nilutas yung sinundan ko na mas mabigat. Kaya yan lang yung inabutan ko kasi nalutas niya na yung mas mabigat. Yun yung pinagpapalagay ng leader. Nalutas na yung mas mabigat. Totoo naman . Ang sinundan mo, Mr. President, ang tindi ng mga nilutas na problema.
Yung sinundan mo, Mr. President, walang bumagsak na tulay nung siya ay presidente. Bakit? Hindi ko alam. Baka dapat chine-check natin ang mga tulay natin. Sundan natin yung ano niya, yung katwiran po ni Mr. President at ng kanyang mga tauhan. Ibig po bang sabihin tuwing may babagsak na tulay ngayon, ang sisisihin natin ay yung inyong mga sinundang presidente dahil hindi maganda yung plano? Hindi po ba bago, sabi nga ni Claire, di ba sabi ni Claire, dapat light vehicle lang. Ikalawa kong tanong, bakit may nakadaan na 3 truck? Kanino nyo po isisisi yun? Kung light vehicle lang po yan, bakit po nakadaan yung 3 truck? Wala lang sisisihin, wala lang may galing yan sa Himpapawid. Totoo ba yun? Kayong mga driver, pag sinabing bawal ang truck dito, makakadaan yung truck? Kayo po, yung mga nagda-drive. Halimbawa po, maganda halimbawa yung Skyway. May mga pinagbabawal po na mga sasakyan dyan, di ba, sa Skyway? Ang alam ko, wala pa ako nakikita mga truck dyan. Ibig ba sabihin, pag may dumaan na truck dyan, okay lang? Ang problema kasi, takas tayo ng takas sa obligasyon. Nakinikinit ako po kung ngayon nangyari, si Duterte ang presidente natin, halimbawa. Una niyan, may mura na yan. PI kayo, lutasin niyo yan. Yun po ang tunay na may heads must roll, will roll. Meron po tsak na may kasalanan. Ang sinabi niyo, Mr. President, walang kasalanan yung kontraktor. Ligtas na ligtas yung kontraktor, no? Kawawa naman. Sino pa ba ang may hindi po ako marunong sa construction. Sino po yung may kasalanan ngayon? Kung hindi po kasalanan niya ng kontraktor. In the first place, sino po yung nagsabing i-retrofit? Ibig sabihin, si Pinoy pa rin po. Noong 2014, nakita na nila na mali, kaya i-retrofit na nila pagdating ng 2025. Kailan po yan ni-retrofit? Panahon po ninyo? Nakakainis po kasi ginagawa po ninyong mga hindi marunong mag-isip yung mga Pilipino. Bumagsak po yung tulay ng 2025. Automatic ang sisi natin, yung presidente ng 2016 to 2022. Wala pong kinalaman. Di po ba? Tama yung sagot to. Simple lang po yun sige. Isa-isayin natin yung mga paliwanag ni Claire. Para lang po magkaroon tayo ng katapusan dito sa issue na to. 2014 sinimulan, so hindi kay Duterte yan. 90% sinagawa sa panahon ni Duterte. Hindi po, 90% natapos sa panahon ni Duterte. Din sa mga lindol na nangyari. Yan po yung pagsasabi ng lindol. Yan po bang mga kalsada natin, mga tulay natin, hindi po fit para sa mga lindol? Kasi lindulin po ang Pilipinas Ang alam ko po yung San Juanico Bridge nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ang dami pong tulay na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Di po ba? Bakit po yung tulay na to na nagsimula lang ng 2014, ang alam ko hindi pa ako tao, may San Juanico Bridge na Ngayon, given na po yan na mali po. Kamali po. Given na mali po yung plano na sinundan ng kontraktor. Tapos meron po kayong sinasabi na nire-retrofit nyo sa panahon ninyo. Ibig sabihin, hindi rin po effective yung pagre-retrofit.
sa panahon ninyo kasi bumagsak eh. Ang dami pong katanungan na hindi nyo po pwedeng isisilang ang lahat ng yan sa nagdaang presidente. Tama na po yung kasisisi. No? Pangkape bukas, tutulog na sana ako. Tama na po yung kasisisi sa Pangulo, sa dating Pangulong Duterte. Magkaroon, yan po ang problema natin. Pati po yung mga congressman. Mainit na mainit. Mainit na mainit po sa mga vlogger. Alam ko yung pinariringgan dito ni Baste, yung congressman na panayambanat sa mga vlogger at saka lalong-lalo na sa Ace Barbers, no? Pakinggan lang po natin. Para lang po ay si Geraldine muna. Total narito na yung pagmumukha niya. Geraldine Roman. Sa TRICOM, maghanap ng patakaran and hopefully it will come from the practitioners themselves, the stakeholders themselves. Doon tayo papasok with the registry of content creators. Pag may registry ka, kung meron kang zero accounts, i-register mo yan. Pangatawanan mo, bigyan mo ng pangalan. O kahit meron kang nom de plume o yung pseudonym, dapat registered. Para hindi naman yung Diyos ko Lord, parang wild west ang ating social media. You know, malungkot kung Paolo, ang ganda-ganda sana ng purpose ng social media. Marami natutulungan, it links people. Nagiging venue pa ito para maiparating sa aming mga public servants ang pangangailangan ng taong bayan, mga reklamo which are valid. Pero dapat, kung magre-reklamo ka, yung fair naman, backed by facts, may supporting evidence, at hindi naman irresponsible, no? So, ito po ang pakay namin, magkaroon tayo ng mga patakaran. Yun ang gusto namin sa Hindi ko po, again, no, hindi ko po makuha kung para saan po yung patakaran. Tignan nyo po kung tugma-tugma. Meron po tayong 37 na iniimbitahan ninyo sa TRICOM. 37 po yan na hindi nagpapakita. Ang tanong ko po, hindi nyo ba sila kilala? Nagtatago ba sila? Kasi ang paliwanag niya iba eh. Kaya daw po Wild West kasi nagtatago sila sa mga pseudonym o kung ano man ibang pangalan. Sana daw kung may mga ibang pangalan i-register lahat. Halimbawa po si Maharlika. 'Di ba? Kilala niyo po kung anong pangalan ni Maharlika. Maharlika Claire. Anong apelyido ni Maharlika? Hindi na po siya makakapagtago. Pseudonym niya yun, pero hindi niya po maitago na yung kanyang pangalan. Si Banat Bay. Kilala rin si Banat Bay na si Cristobal, 'di ba? Oh, eto si Attorney Trixie, wala pong pseudonym. Si Jonathan Morales, wala din pseudonym. Si Joy De Vibre. Bakit po pinapaliwanag? Iba kasi yung paliwanag nila eh. Pinapaliwanag nila na nagtatago tong mga vlogger na to sa pseudonym. Samantalang kilala naman nila lahat yung tinutukoy nilang 37 na vlogger. Sila na po yung pinakasikat na vlogger, sa kanila na po nasasaktan. Sila yung tinutukoy ninyo. Bakit ang paliwanag nyo? Kasi hindi sila dahil nagtatago sila, hindi po sila nagtatago. In fact, dinimanda si Ace Barbers, kadidemanda lang. Hindi sila nagtatago. In fact, humingi sila ng tulong sa Supreme Court. Ano pong meron sa mga vlogger? Bakit kinakailangan nyo paulit-ulit regulation ng regulation? Bakit kailangan i-regulate? Bakit kinakailangan yung i-regulate yung mga vlogger in the first place? Inaano ba kayo? Ngayon, may batas na po tayo kung sa tingin po ninyo yung mga vlogger ay nagpapahayag po ng mali, fake news. O di ba pwede nyo ilan na po ba sinampahan na vlogger? Mabuti pa po si General Torre. Nagsasampa ng reklamo. Di po ba? Bakit hindi nyo sampahan kung talagang may sinasabi silang
fake news. Baka bukang bibig nyo na lang yung fake news na yan eh. Sampahan nyo po ng reklamo kasi meron na tayong cyber libel, no? Kung sa tingin nyo fake news yung sinabi at ginawa, hindi po sila nagpapa-exempt. Yung mga vlogger po ba nananawagan na exemption dito po sa mga cyber libel? Hindi po sila nagpapa-exempted sa inyo. Sampahan nyo po na kaso. Baka wala namang sinabi sa... Lalo ka na Geraldine Roman. Congressman Geraldine Roman. Wala po akong na... Hindi ka po sikat sa mga vlogger. Sa totoo lang po. Hindi ka po binabanatan ng mga vlogger. Baka ngayon ka palang binabanatan dahil sa di malamang hindi talaga ko malaman, bigla ka nananawagan na regulasyon para sa mga vlogger. Yung mga vlogger po ba, hindi po sila citizen ng Pilipinas? Wala po bang batas na bawal mag-fake news? Meron naman eh. Sangkatutak nga eh. 'Di ba? Ang pagpe-fake news ay libelous. Kaya lang, magsampa kayo ng reklamo kung naapektuhan kayo. Para maipagtanggol ng mga vlogger, hindi yun nilalahat ninyo yung mga vlogger ay fake news. Bakit nyo po i-regulate yung mga vlogger? Para saan? Ano po yung ibig sabihin na regulation? Bawal na bumanat yung vlogger? Tama ka naman eh. Tama ka sana eh. Di ba ang sinasabi mo, yung mga vlogger nakakapag-expose ng mga mali. Kung mali po yung sinasabi, sinusulat o sinasabi ng mga vlogger, di po ba meron na tayong batas? Bakit hindi po nyo sampahan yung mga vlogger katulad ng ginagawa ng iba? Di ba? Oh, mas maganda po yung paliwanag ni Baste, no? Sa totoo lang po. Kasi totoo eh. Kung ayaw nyong nababatikos, wag po kayong pumasok sa politika. Dahil hindi pa po tayo pare-parehong tao nagbabanatan. Alam niyo po ba nagbabanatan na sa politika, may intriga na sa politika? Panahon pa ng unang eleksyon ng pagkapangulo. Panahon pa po ni Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio. May siraan na po sa politika. Masyado naman kayo. Alam niyo po yung pinasok niyo eh, in the first place. 'Di ba? Ang pinasok po ninyo ay politika. Wala po ba kayong idea na nagbabanatan po sa politika? Bago lang po tong mga vlogger na to, hindi po sila politiko, hindi rin po sila media. 'Di ba? Pero noon, yung media, nagampan na po ng media. Kaya nga namamatay yung mga media noon eh. Dahil sa kaatake. Hindi lang po sa mga politiko, kundi sa mga kriminalidad. 'Di ba? Si pinaka-famous nga diyan na ay walang iba kundi si Lapid. Ikalawa, yan po bang regulation ninyo sa media? Diyan lang kita narinig. Sa totoo lang, Miss Geraldine, maliban dun sa sinusulong mo yung sogi-sogi. Eto lang pangalawang pagkakataon na narinig kita. Nagkaroon ka ng kasikatan. Inaatake mo yung mga vlogger. Yung bubang pag-atake nyo sa vlogger, lulutasin po niyan yung mga problema natin. Problema natin na walang nag-invest sa Pilipinas. Wag nyo gawin literal. Problema natin na yung investors, kahit ikot ng ikot yung Pangulo, wala pong malalaking investor na nag-invest. Problema natin ang taas ng bilihin. Problema natin lalo na ng bigas. Malulutas ba yan yung paninitan nyo sa mga vlogger?
Hindi nyo lang kasing hayaan yung mga vlogger eh. Kung nasosobrahan kayo sa kaatake ng mga vlogger, hindi kayo bagay sa politika. Tatapusin po natin to dito po sa sapul po silang lahat. Pakinggan lang po natin si Basti. O, asan na yung kay Basti? Malinaw na malinaw po ang paliwanag ni Basti tungkol po dito. Duterte talaga to si Basti. Ng mga tao yan, tapos freedom of speech. Kung nasaktan kayo, huwag kayo wala man kami nagreklamo. Pero kami may iiyak agad kayo. Klase mga tao kayo. Actually, you're irrelevant. You have your own. Iyakin daw kayo mga congressman. Di ba? Wala po kayong karapatan sa politika kung mga iyakin po. Ayon kay Basti. Irrelevant po kayo. District to attend to. Yung mga allegations nyo sa mga tao na ito, it should end there. Huwag nyo na ipatawag doon sa Congress. Kasi may allegation naman kaya kayo. And then let the people decide kung may makikinig sa inyo. So ginagawa nyo kasi, pinakita nyo lang na nakikinig talaga yung mga tao sa kanila because they're saying something of significance. Kaya kayo, maghanap kayo ng paraan para pakinggan kayo ng tao. Hindi talaga yung pakinggan kasi there are, recorded footage of you doon sa... Okay. 'Di ba? Kaya galit na galit kayo sa mga vlogger kasi mga vlogger na yung pinakikinggan ng tao. Ang dami niya sinabi. Unang punto ni Basti, politika yung pinasok mo. Kung ayaw nyong mababatikos kayo, huwag kayong pumasok sa politika. Ikalawa, ang dami niyo sinabi laban sa mga Duterte. Pag nagsalita yung mga vlogger ng Duterte, iiyak kayo agad, mga iyakin kayo. O, 'di ba? Ikatlo, ayan nga, yung nasasaktan kayo kasi pinakikinggan yung mga vlogger ng mga tao. Tuloy natin. Ito po, alam ko kilalang kilala nyo to kung sino yung pinariringgan, no? Wag na lang ako. Si Basti na magsalita. Hindi niya tinukoy pero hindi ko na rin tutukuyin. Mga pikon eh. Pero kilala nyo po to. Ayaw mo. Panahon ni PRD, iba yung statement mo. Ngayon, anti-drugs, anti-Duterte, pro-Duterte. Ngayon, wala ka kasing clear position. That's why people will not believe you. Wala, mga kiss-ass politicians kasi kayo. That's why. People who want to educate people, they want to, open up a discussion. I think it's been valid ever since. Ayaw na lang kasi na hindi kayo pinapakita. Kawawa naman kayo. Liit na mga tao yan, tapos patulan. Okay. So, kilala niyo yun, di ba? Nung panahon ni PRD, anti-war on drugs ka. Nung wala na si PRD, tutol ka na rin sa war on drugs. Wala kayong paninindigan, may mga video, yung mga pahayag mo na ikaw ay pro war on drugs, puring-puri mo si PRRD. Pagkatapos, nung hindi na siya presidente, dahil kontra yung presidente ngayon sa mga Duterte, kiss-ass kasi kayo. Yan ang maliwanag na sinasabi ni Basti. Ang linaw po nun, no? Talahir po magkapanindigan yan. Ito po yung mga Duterte. Anti-war on anti-drug sila noon, anti-insurgency sila noon hanggang ngayon. Ganun pa rin. No? Hindi po sila nagbabago. Kaya yung mga taong vacillating, saan lang sila mas nakikinabang? Wala akong sinabi kung sino yan. Kayo na mag-conclude. Sino ba yung famous na may video? Di ba? Huwag na nating sabihin pero alam mo masama ang pagkakagupit ko ngayon eh.
yung barbero ko medyo mapapagalitan natin. Kaya galit na galit kayo sa mga vlogger kasi sila may paninindigan. Galit na galit kayo sa mga vlogger kasi pinakikinggan sila ng tao. Gumawa rin kayo, ano po katunayan na hindi naman sila pinakikinggan ng tao? Ano po ang katunayan na hindi naman kinasikat yan, yung mga paglaban nila sa Duterte? Kung sumikat sila sa paglaban nila sa Duterte, sino po sa Young Guns? Sino po sa mga Quadcom chairman? Sino po sa mga nag-conduct ng sari-saring hearing? Yung tumakbong senador ngayon? Wala. 'Di ba? Meron yung kalaban nila, si Marcoleta. Yung pinagtutulungan nila, si Marcoleta, tumakbong senador. Ibig sabihin, alam nila na hindi nila ikinasikat yan. Yang ginawa nila. Ang malupit pa nito, non-stop ang paninira ninyo sa mga Duterte. Naglabas ng survey. Putya, layo ni Sara Duterte sa pangalawa niyang pinakamalapit na katunggali